Noong unang panahon sa isang bukid, ay may magsasakang naninirahan, ang pangalan niya ay Galupi. Isang umaga, pinasyalan ni Galupi ang kanyang bukid. Ngunit labis niyang ipinagtaka ang pagkasira ng kanyang bakod. Naisip niyang maaaring ito ay dahil sa nakaraang bagyo. Mabilis na inayos ni Galupi ang nasirang bakod. Buong tiyagang ibinalik niya isa-isa ang malalaking bato sa dating kinalalagyan ng mga ito. Kinabukasan ay maaga siyang nagtungo sa bukid. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Sira na naman ang inayos niyang bakod. Sa halip na pagtataka, ay pagkagalit na ang kanyang naramdaman. Ayaw na niyang gawing muli ang bakod, hanggang di niya nalalaman kung sino ang nanloloko sa kanya. Nagpasya siyang alamin kung sino ang may kagagawa nito sa kanya. Hinintay niya ang pagsapit ng gabi sa likod ng puno upang makita kung sino ang may kagagawa nito. Hindi nagtagal, isang nakasisilaw na liwanag ang nakita niyang gumuhit sa kalangitan, at nakita ang 3 dalagang may pakpak ang bumaba sa bukid. Inalis ng mga dalaga ang kanilang pakpak at naglaro sa bukid. Naisip ni Galupi na kunin ang kanilang pakpak upang hindi na makalipad ang mga ito. Ngunit nakita siya ng mga dalaga habang kinukuha ang pakpak. Isang pares lang ng pakpak ang nakuha niya at nakalipad na papalayo ang 2 dalaga. Bakit niyo sinisira ang aking bakod? Tanong ni Galupi. Ikinalulungkot ko. Hindi namin alam na iyan ay bakod mo. Mula sa bahay namin sa kalangitan, naisip namin na isang magandang palaruan ang iyong bukid. Sagot ng diwata. Ngayon, maaari mo na bang ibalik sa akin ang aking mga pakpak? Gusto ko nang umuwi kasama ng mga kapatid ko. Pangako, hindi ka na namin guguluhin. Pakiusap nito. Hindi pumayag si Galupi. Unti-unti siyang naakit sa kagandahan ng dalaga. Anong pangalan mo? Tanong ni Galupi. Kayapon. Nahihiyang sagot ng dalaga. Iniuwi ni Galupi si Kayapon upang maging asawa niya. Naging mabuting asawa siya kay Galupi, at kahit nalulungkot ay di siya dumaray. Samantala, itinagong mabuti ni Galupi ang mga pakpak ni Kayapon. Anumang gawing paghanap ni Kayapon, ay di niya makita ang kanyang mga pakpak. Umaasa si Galupi na malilimutan din ni Kayapon ang kanyang buhay sa kalangitan sa paglipas ng panahon. Nagkatotoo ito nang magkaroon sila ng anak. Mahal na mahal ni Kayapon ang kanilang anak. Nasiyahan naman si Galupi sa nakitang kasiyahan ni Kayapon sa kanyang bagong buhay sa daigdig. Paglipas ng panahon, nakita ni Kayapon ang kanyang mga pakpak. Tuwang-tuwang nilinis niya ito at isinuot. Sinubukan niyang lumipad, at bigla niyang naisip na bumalik sa kanyang dating tahanan. Tinawag niya ang naglalarong anak, at isinama itong lumipad patungo sa kalangitan. Gayon na lamang ang kalungkutan ni Galupi, nang pag-uwi niya ay wala na ang kanyang mag-ina. Naawa kay Galupi ang Diyos ng kalangitan, na si Lumawig. Nagpakita siya kay Galupi, at itinuro niya rito kung paano makikitang muli ang kanyang mag-ina. Bukas ng madaling araw, may makikita kang lubid na nakabitin mula sa langit. Dito ka umakyat patungo sa kalangitan. Pagdating mo roon, makikita mo si Kayapon kasama ang inyong anak. Pahayag ni Lumawig. Kinabukasan, nagmamadaling lumabas ng bahay si Galupi.
Tulad ng sinabi ni Lumawig, nakita niya ang isang lubid na nakabitin mula sa langit. Tuwang-tuwang umakyat dito si Galupi. Sinunod niya ang lahat ng utos ni Lumawig, kaya't nakarating siya sa tahanan ni Kayapon. Nang makita si Kayapon, ay bigla niya itong niyakap. Nasa likod nito ang kanilang anak. Naging masaya si Kayapon sa pagdating ni Galupi. Sa puso ni Galupi, alam niyang masaya si Kayapon sa kalangitan. Hindi makatuwiran kung pipilitin niya itong umuwi sa kanyang daigdig. Samantala, nauunawaan naman ni Kayapon na ang kanyang asawa ay magsasakang dapat naninirahan sa daigdig. Gumawa ng solusyon si Lumawig sa kanilang sitwasyon. Gumawa ito ng pakurbang daan mula sa kalangitan patungo sa lupa na kinalalagyan ng bakod ni Galupi. Ito ang daan upang maging tahanan ni Galupi at Kayapon, ang lupa at langit. Bilang regalo kay Kayapon, kinulayan ni Lumawig ng pula, dalandan, dilaw, berde, asul, indigo, at lila ang tulay. Ang arkong tulay na ito na may iba't ibang kulay, ang unang bahaghari. Dito nagsimula ang alamat ng bahaghari. The end?